Hello po, i-share ko sa inyo itong aking experience na ako po ay isang dating OFW sa Saudi. Siguro mga nasa 6 years ako nagstay doon. So hindi madali na maging OFW kasi laging parang hinahabol mo na kung kailan ka uuwi, kailan ka magbabakasyon, yung anak mo may sakit ba, kamusta ba sila pag may bagyo doon. Ang hirap mag-cope up. Pero kailangan mong magtrabaho, kailangan mong lakasan loob mo doon, kailangan mong magtipid, lahat ng kailangan mong ways paano ka makakatipid, paano ka kikita, paano ka magkakaroon ng racket, kung pwede mo nang itry kahit nasa Saudi ka o nasa abroad ka, kasi hindi laging sapat yung sahod. Kumakain ka doon, nagpapadala ka sa Pilipinas, magtatabi ka ngayon ng sobrang sahod mo. Pag nagkaroon ng emergency, bubunutin mo yun. So sabihin mo na in 12 months magkano lang maiipon mo, magbabayad ka pa ng utang dahil nga syempre nag-placement ka, nag-asikaso ka ng mga papers mo, gumasto ka. So napakahirap, lalo na sa hindi naman kalakihan ng sahod ng ibang OFW, hindi gaya ng mga ibang magagandang work talaga. So ini-encourage ko yung mga OFW na kahit nasa Saudi kayo or nasa abroad kayo, saan man kayo sa mundo, maging open kayo sa new learnings, kung paano kayo pwedeng kumita sa online. Kasi ako, nagtry lang ako, sumubok. Hindi naman ako magaling nung una. Nagpaturo lang ako. Natuto ng kakatry and try hanggang sa nakuha ko na yung pasikot-sikot dahil sa magandang orientation at trainings ng mga mentor, hanggang naranasan kong kumita ng 2.6 million sa dating company ko. Hindi ako makapaniwala nun kasi 'di ba sa abroad na hindi ko kinikita yun Sabihin mo kumikita ako dati ng mga 35,000 sa isang buwan. Nung sumali ako sa networking, nakaka-receive na ako ng cheque. Ang isang linggo ko, parang isang sahod ko na ang kinikita ko noon. Kumikita ako ng 30,000 sa isang linggo dahil sa networking, dahil naging open ako, dahil nagpaturo ako, dahil nagtanong ako, at dahil din salamat sa upline ko, merong nag-post. Kaya nakita ko yung opportunity na yun, granab ko na magtanong, magpaturo, magpakumbaba. Kasi iniisip ko that time, kung matagal akong mawawala sa Pilipinas, baka yung asawa ko mambabae. Tapos ang pinaka-goal ko talaga is makasama yung mga anak ko kasi hindi naman ako nag-asawa ng sobrang bata. Medyo 30s na ako nag-asawa. So gusto kong ma-enjoy yung mga anak kong lumalaki. Gusto kong kumita ng kahit nasa bahay lang ng komportable yung income na hindi naman ako nag-a-abroad. Dito kasi sa networking, wala akong boss, wala akong office mate, walang traffic, walang pagising ng umaga, walang ulan, walang init, nasa bahay lang ako. Ang opisina ko sa bahay lang, sarili ko ang oras ko. Kung anong oras ako matutulog, doon lang ako matutulog. Kung anong oras ako gigising, doon ako gigising. Wala akong pressure, wala akong stress dahil nasa bahay lang ako. Habang nasa online ako nagpo-post sa Facebook, sa YouTube, ang mga anak ko nandyan lang sa paligid-ligid naglalaro, naririnig mo silang nagtatawanan, naririnig mo silang umiiyak, namomonitor mo yung paglaki nila, kung ano na yung milestone nila, nakikita mo. Maya't maya, pwede mo silang halikan, amuyin, lambingin, kulitin. Yun ang araw-araw na pinagpapasalamat ko kay Lord, na pinagdasal ko kasi yun talaga dati at ibinigay naman ni Lord ng sobrang nagpapasalamat ako na i-experience ko to. And I'm encouraging all the mothers na open-minded sa ganitong klase ng business na pwede naman nilang itry. Pag-aralan nyo muna na para hindi naman labag sa loob nyo na sumali sa ganitong klase ng business. Kasi sa totoo lang, maraming naging milyonaryo sa ganitong klase ng business. Housewife. Ang problema sa housewife, ikaw ang magbabudget ng sahod ni Mr. sa 2 linggo. Wala pa yung sahod ni Mr. May utang ka na. Pero kung aabayan mo siya ng weekly income, pwedeng wala pa ang sahod ni Mr. May payout ka na sa business mo sa online. Kung ayaw mo naman ng networking, pwede ka namang magbenta ng
bahay. Ginawa ko din kasi yun. Pwede ka namang magbenta ng ukay-ukay. Pwede yun. Pero ang maganda kasi pag nasa bahay ka, yung pamilya mo, nagagawan mo ng paraan na maging intact yung pangailangan nila. Kasi ang na-realize ko as a mother, yung 24 hours kahapon, hindi mo na mababalik yun. Imagine mo kung 4 years ka na sa abroad, yung 4 years ng buhay ng anak mo ay hindi mo na monitor. Kung bakit ako kumita ng 2.6 million sa dating company ko is pinagtrabahuhan ko ng mabigat yun. Pinagpuyatan ko ng sobrang daming gabing pagpupuyat kasi ayoko magstay sa Saudi ng matagal na panahon. Gusto kong makapag-ipon para huwag akong magtagal sa Saudi. So, dati yung 50,000 pinapangarap ko lang mahawakan yun. Kasi pag sa Saudi ka, ang resibo, yun ang nagiging kapalit ng pera mo after sahod. So, ngayon, ini-enjoy ko yung oras ko sa pamilya, sa bahay. Kumikita ako ng maluwag. Yung asawa ko, kasama ko palagi. Kasi dapat ma-secure mo talaga yung relasyon mo sa asawa mo unang-una. Kung OFW tayo, malayo sa asawa, may malaking chance na merong mangyari. Alam naman natin yun. So, naging matanong ako tungkol sa mga pwedeng pagkakitaan sa online. Kasi, kung may mababang loob ka, hindi naman pride na magpapayaman sa'yo yun eh. Magpapayaman sa'yo yung diskarte mo sa buhay. Hindi naman sabihin na may pinag-aralan ka. Kahit naman sino pwedeng pumasok ng networking eh. May puhunan yan kasi business mo yan. Kailangan ng oras niyan kasi may pera kang inaasahan. Hindi yan paluwagan, natutubo yung pera mo. Business mo yan. Magiging laman ng bulsa mo ang bakit mo yan pinagsisipagan. Ngayon, ang maipapayo ko sa iyo kung OFW ka or housewife, paghandaan mo na yung pagtanda ng mag-asawa. Ngayon pa lang, paggawan mo na ng paraan para kumita ka sa anumang larangan na gusto mo, anumang racket ang kailangan mong aralin or pasukin. Kasi pag tumanda tayo, ayaw natin maging pabigat sa anak natin. Kailangan, before ka tumanda, makapag-ipon ka dahil sa business mo sa online para magkaroon kayo ng mapagkakitaang mag-asawa. At yung anak nyo, maging masaya naman yung old age mo kasama nila. Basta ang goal mo, huwag kang maging pabigat. Kailangan habang malakas pa, mag-isip na ng business na may magandang kitaan. Kapag nakita mo yung mga taong kumikita sa ganyang larangan, lalo na sa networking, magtanong ka lang, hindi ka naman mag-join agad eh. Kunin mo lang yung maging aware ka lang. Kasi ang ganda ng nasa networking business industry, sarili mo oras mo, lumalabas kami kahit Lunes kasi wala kaming trabaho. Diba ang mga empleyado ayaw nila ng Lunes kasi back to work na naman after Sunday. Kami, dahil nasa bahay lang kami kumikita, ginagawa ang business, kahit anong oras, pag gusto kong dalhin sa playroom yung mga bata, pupunta lang kami ng bayan, maglalaro. Siyempre, ang ginagawin natin, yung pitaka natin, lagi may laman. Para sa pamilya, hindi naman lang para sa iyo yun eh. Para yung sa future, para sa pag-aaral ng mga bata. So, i-share ko sa iyo na sa networking, naging posible yan sa akin. Nakakahawak ako ng mga malalaking amount ng money na dati hindi ko talaga siya ina-expect na mai-experience ko siya. Weekly pa.